News Express. Minsan na silang nagturingan bilang magkaaway, naghahabulan sa kabundukan gamit ang kanilang mga baril, ubusan ng bala at lakas. Ngunit ang pamahalaan kailanman ay hindi tumigil na sila yakayin at mabawi mula sa kasinungalingan ng CPP-NPA. At ngayon, buong puso silang niyayakap ng pamahalaan para makapagsimula ng panibagong buhay tungo sa pangkalatang kaunlaran at kapayapaan. Kabuang 1 milyong piso mula sa Apayao Provincial Government ang tinanggap ng mga nagbalik-loob sa pamahalaan. Sa ginanap na balik-loob program ng pamahalang palalawigan ng Apayao sa headquarters ng 98th Infantry Masinag Battalion nitong April 22, 2025, formal na inabot ni Apayao Governor Elias Burot Jr. ang tigpa 500,000 pesos na cash kina alias Manuel at alias Kaandoy. Ito ay bahagi ng Executive Order No. 22 Series of 2022 na pinirmahan ni Governor Burot. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagbigay ang gobernador ng gantimpala sa mga nagbalik-loob sa pamahalaan. Matatandaan na noong November 2023, 6 na dating kasapi ng teroristang komunistang grupo ang nakatanggap ng kaparehong halaga ng cash assistance. Kabilang sa mga isinuko sa Masinag Batalyon na pinamumunuan ni Lieutenant Colonel Melchor Balasi ang isang M16 rifle, isang M14 rifle at mga magasin at bala. Samantala, iprinisinta din ang mga na-recover na kagamitang pandigma sa mga serye ng engkwentro. Kabilang dito ang isang M203 grenade launcher, dalawang M16 rifles, isang M1 grenade rifle at mga magasin at bala, 22 assorted improvised explosive devices, isang rolyo ng detonating cord, dalawang transistor radio, mga bandila ng NPA at CPP, isang stethoscope, 5 electric wire at iba pang mga medical supplies. Ang nasabing pagsuko ay resulta ng pinaigting na kampanya ng Masinag Batalyon na laban sa insurhensiya at patuloy na pagbagsak ng suporta ng mga lokal na komunidad sa armadong pakikibaka. Kasi ang gusto ko, hindi lang laging patayan. I believe that war cannot stop, cannot really provide peace in our locality. Ang kwento ng pagbabalik loob ay higit pa sa tala ng digmaan. Ito ay isang buhay na paalala na habang may luha, may tapang. Habang may kaguluhan, may pag-asa. At habang may pagkukulang, may pamahalang patuloy na bumabangon at lumalaban para sa mamamayan. Hindi perpekto ang gobyerno, pero sa kabila nito, hindi kailanman tumigil ang pamahalaan sa paghahanap ng paraan para ipadama ang malasakit, serbisyo at ang pagmamahal na karapat-dapat sa mamamayang Pilipino. Ang pagbabalik loob ni Manuel at Kaandoy ay isang hudyat ng panibagong buhay na mas maaliwalas kasamang kanilang mga mahal sa buhay para sa inaasam na kapayapaan at kaunlaran. Higit pa sa 1 milyong pisong tinanggap, ito ay simbolo ng pamahalaan na handang yakapin, tanggapin at akayin ang mga nalinlang ng kasinungalingan ng komunistang ideolohiya. Habang may pamahalang patuloy na nagsisilbi at habang may mga bayani, sundalo man o sibilyan na patuloy na naglilingkod para sa katahimikan at kabutihan, magpapatuloy ang laban at mananalo ang bayan. Ang kanilang pagbabalik loob sa pamahalaan ay hudyat ng pagsisimula. Simula na makasamang kanilang pamilya, mayakap ang kaunlaran at tamasahin ang matagal nang minimithing kapayapaan. Ito ang balitang may malasakit, disiplina at galing. Mula dito sa Apayao, Mika Ogone nag-ulat para sa Tala News Express. Tala News Express.